Kausapin muna natin ang isang batikang political analyst, former Secretary Ronald Llamas. Magandang umaga sa iyo, Sec! Good morning, Sec! Magandang umaga, Alvin, Doris. Akala ko ipapadala mo sa akin yung may papadala kay Kamo sa akin. Oo nga, yung hinihingi mo, yung background. Ito, Lasa na. hindi mo sinabi saan ko papadala. Dito po ang bahay niya sa Anyway, Sec, naku po, nagwawala na si Vice President Sara Duterte, Bumubula bibig. Partner, ito pwede mo sabihin na bumubula bibig. Uy, pinagtutulungan nyo dyan si Sara. Baka mamaya atakihin itong sinur. Mamatay ito ng maaga. Huwag nyo naman pagtulong... Bobo na nga ang Vice President, pinagtulungan nyo pa. Huwag naman ganun. K.O. Tamad na nga ang Vice President, pinagtutulungan nyo pa dyan. Huwag naman ganun. Maawa naman kayo sa Vice President kahit walang alam. K.O. Diba? Konting awa naman. Oo nga kumpleto na nga yung diskusyon nyo kanina Wala na ako masyado idadagdag Hindi, siyempre magmamatter yung sayo. Kami, lang kami. Miron, ikaw ang mas may bigat. Correct. Raimundo Villanueva, Ami Cervantes, shoutout po Opinion. Ano sa palagay mo? Wag the dog ba ito? Medyo may kaunting ganon, no? Yung sabi nyo nga kanina. Sabi ni Nor, concert. Tama ka, si Sarah nag-concert doon kay Taylor Swift. Nandun sa concert. Nanood sa concert. Habang binabaha yung Manila. Habang binabaha yung pamilya mo, Nor. Ang Pangulo ang tumutulong sa pamilya mo. Tapos, ang nagko-concert, sino? Si Sara Duterte. Nasaan? Nasa Germany. Sana all. Ay lagi si patagag istorya kung gisay nag-concert. Ang nag-concert imo mga idol. Sino? Di si Sara. Willie Austria shoutout po May kaunting diversionary dahil gipit na siya Ang hirap sagutin ng mga tanong sa kanya. Paano mo gagastusin yung 16 million sa 11 araw para sa safe house? Napakaganda naman ng safe house na yun, no? Sabi ni Nor, 3 taon puro ayuda. Huwag kang tumanggap ng ayuda kaso pumipila ka Alam mo, pag ang gobyerno kasi, kahit sino yung makaupo, no? Nandyan talaga yung ayuda, hindi mawawala yan. Lalo na sa panahon ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, may ayuda talaga yan. Hindi mawawala yan. Diba? Si Digong nga nung nakaupo si Digong, namigay nga din ng ayuda Lalo na nung COVID. Diba? Kaya nga lang, mga bigas na inuuod yung pinamigay. Ikumpara mo yung pinamigay ng Pangulo ngayon ng bigas. Napakalinis. Walang bukbok. Diba? Kahit sino naman. Kahit na mga vlogger namimigay ng ayuda Hindi lang po gobyerno yung namimigay ng ayuda. Kahit yung isiminay namimigay ng ayuda. Ang ayuda, nandyan na yan. Di na mawawala yan. Kahit nga ikaw, nag-aantay ka ng ayuda bobo ka. K.O. Tatanga-tanga ka, wala kang makain, tapos sasabihin mo, ang tagal namang magbigay ng ayuda ng gobyerno. O so yun, mamataan ka namin, pumipila ka sa barangay. Pero basher ka. Diba? Gastos ka ng mga 1.5 million per day, no? At yung 125 million. So talaga hirap na hirap siya. Tapos yung mga investigasyon sa Quad, investigasyon sa Senate. Ay, salamat Adrol Membrer sa pa-like natin dyan. Ay talagang palapit na lang palapit sa kanila. Hindi ito yung mga hitman ito yung mga nagplano mismo ng tokhang. Ang tumetestigo laban sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. Medyo matindi ito, no? At lalo na ay parating yung ICC. Matagal na natin pinag-uusapan ito. No? Pero hindi naman siya bago Halimbawa, yung simula ng kanyang press conference, ito na yung kanyang dati pa na sense of entitlement. Di ba? Pinaliwanag niya paano siya nakumbinsi na tumakbo bilang vice-presidente. Yung kanyang kwento ay nagmamakaawa si presidential sister. Dahil kung hindi siya tatakbo,
ay matatalo sila kay Leni Robredo. Oh. Usually, pag ganyan kasi, magbayad ka ng tao para siya... Ako hindi ako maniwala doon na sinabi yun ni Sarah. Kasi may video po tayo ni reaction na noon na siya mismo ang nagsabi narinig natin sa bunganga niya na Mr. Pangulo, kasi Pangulo na yung tawag okay lang ba na ako yung gawin mong busy mo? Tutulungan kita pag nanalo tayo. Si Sarah po yung lumapit sa ating mahal na Pangulo. So sa madaling salita, si Sarah yung nanggamit. Ito na lang, i-compare nyo po ang mga followers nila sa Facebook. May followers si Sara Duterte sa Facebook. Meron din ang mahal na Pangulo. Ang mahal na Pangulo nasa 6 million yata mahigit. Si Sara Duterte nasa 2 million. Ikumparan nyo. Sino yung nagustuhan ng tao at sino yung nanggamit? Mas maraming followers. Hindi nga nangalahati si Sara Mas maraming followers si PBBM. Tingnan nyo yung Sara nyo, 2 million lang mahigit followers sa Facebook. Tapos sasabihin nyo, ang Pangulo yung nanggamit sa 2 million? Ang 6 million manggagamit sa 2 million? Baliktad yata. Yung magpaliwanag, huwag na ikaw. No? Dahil medyo may sense of hiya naman tayo tsaka delikadesa. Nung kinikwento niya yan, no, na ang hinihingi niya ay yung defense portfolio at hindi binigay sa kanya at nagpromisa sa kanya na ipagamit yung helicopter para siya ay bumalik sa kanyang bahay sa Davao. Inagaw ng First Lady yung paggamit ng helicopter. Kung yung mga ganyang bagay, ay wag na ikaw ang magpaliwanag. Iba na, staff mo, o kaibigan mo, o kalyado mo. Paano? Kawawa naman. Gusto mong pasarap Maghirap ka naman. Hindi porket vice president ka, gusto mo sarap buhay na lang? Kala ko ba galing kayo mahirap? Ang may karapatang gumamit niyan, presidente lang. May karapatan ka rin sana kung masipag ka. Tamad ka Kung ikaw, parang masyadong matindi yung sense of entitlement mo. Pero hindi naman bago yan. Sabi ko nga kanina, dahil dati, di ba, galit na galit siya dahil binawasan yung kanyang 500 na security. Ginawang 400, di ba? Yung kinunan siya ng video. Kung ako maging security, mag-resign na lang ako. Totoo po ito kung ako lang yung security, mag-resign na lang ako. Alam niyo bakit? Hindi po ako magiging masaya na ang babantayan ko tamad. Walang ginagawa. Wag na Mag-ano na lang ako. Maghanap na lang ng ibang trabaho. KO! O picture sa airport, galit na galit siya. No? At yung tinanggal yung kanyang confidential fund na 750 million. Galit na galit siya. Sabi niya, yung mga nagtanggal ay hindi makabayan. So ang dami niya sinasabing ganyan na medyo lumalabas yung kanyang sense of entitlement. Kaya hindi bago itong kanyang press con. Pero malaking bahagi rito, sabi nga ni Doris kanina, wala lang. No, sabi niya, wala lang. Ito yung Ay, salamat po sa 512 likes natin dyan. Roy Marquet, salamat po niya Gusto lang niya mag-press con, gusto lang niyang bumanat, pero mas matindi yung banat ngayon, no? Sek, ang galing mo, nakamonitor ka since the beginning of our show. Tinanong ko nga si Doris, anong pakay? Wala lang, gusto ko lang, Pero in hindsight, dapat pala, hindi muna kinalaban ni Vice President yung si Pangulong Marcos because instead establishment ito hindi mo kinakalaban. Hindi kasi, di naman dapat yan kinakalaban ni Sara. Ang problema din kasi kay Sara, etong si Sara nasusulsulan. May sumusulsul po dito. Kasi kung si Sara lang, tingnan nyo si Sara nung may naglalaban-laban yung tatay niya, may sinasabi kay PBBM, yung kapatid niya, may sinasabi kay PBBM, tahimik pa siya Di pa siya masyadong nakikisaw-saw Ang problema kasi dito sa nakikita ko, nasulsulan po talaga ito si Sara Duterte. Kaya medyo dumidistansya dito sa administrasyon.
Diyan siya pumalpak. Oh, wrong move si Sara dyan. Philabangco, shoutout po sa'yo ha. Magandang hapon po ha. Hindi ka mananalo sa establishment. Dapat pala ginawa mo ito towards the end of the administration. Yung lame duck na yung presidente. O yan, tingnan mo tuloy. You bear the brunt of the whole establishment. Exactly. Tama, Alvin. Dahil sabi ko nga, almost 2 years ago, ang magdidetermine ng political landscape natin, yung kanyang banat na tambaluslos kay Speaker Martin Romualdez, yung pinsan ng presidente. At simula nun, ay pati... Paano yung nagsusulsul sa kanya? May mga pansarili ding interest. Wala, alam mo, sa totoo lang, nakikita ko dito, yung mga nagsusulsul dito kay Sara, wala din paki kay Sara. Sulsul lang sila, baka makatsamba, ganun. O yun, pinakinggan yung nagsulsul. O may nangyari ba? Alam mo, Sara, kung nakikinig ka lang dito sa live ko ngayon, pinahamak ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Umangit yung imahe mo ng dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit naman si Digong, nasusulsulan din yan eh. Kasi, syempre, may edad na. Oh. Diba? Di naman nila gagawin yan kung walang sulsul eh. Karamihan dyan, yung mga nandyan sa SMNI. Grabe mga bungangan yan. Parang puwit ng manok. Hindi ng patindi yung mga banat. Pero kahit ako, 40 years ko sa politika, hindi ko inaasahan na ganito katindi yung banat. Nahuhukayin yung iyong ama at itatapon sa West Philippine Sea. Tapos may mga usapin pa ng pupugutan ng ulo. Oh. Ay, shoutout kay Arlinda or kay Jack Hussein. Shoutout po DJ Lefty. Shoutout po Tapos ang dami muna. BS. 5 beses yata bilanggit yung BS eh. Diba sa press con? Tapos nung sinasabi mo na hindi ka sinisipon, malamig lang yung aircon, pinanggit po ba na hindi ka gumagamit ng cocaine? Ang kung iintindihin nyo doon, yung sinabi ni Sara doon, nagpaparinig po sa ating mahal na Pangulo na sasabihin, sinisipon lang po ako, malamig lang yung aircon pero hindi po ako gumagamit ng cocaine Yun po ay patama niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, dapat okay lang naman na gumawa ka ng pagpaparinig mo o patamaan mo yung Pangulo kung legit talaga na talagang gumagamit siya. Ang tanong, totoo nga ba? Eto ngayon, bibigyan ko kay idea. Tatakbo kang pagka-presidente. Dadaan ka pa po sa idadrug test ka pa po niyan bago ka payagang maging presidente ng Pilipinas. Kung pumalpa ka, mapatunayang nagdudroga ka nga, disqualified ka. Ganun lang naman yun eh. Pero bakit ang Pangulo nandyan ngayon sa posisyon na yan? Kasi nga malinis. Diba? Yun na lang yung isipin nyo. Tapos ngayon magpaparinig itong si Sara. Ang tinatamaan naman, pamilya niya. Pamilya niya yung tinatamaan dito. Diba? Sasabihin niya, nagko-cocaine. Hindi po ako nagko-cocaine na. Sino ba nagko-cocaine? Sino? Pamilya mo ang tinatamaan. Kain pa more ng Coke. And cane. Diba? Adil Abrazo, shoutout po Tanggalin nga natin to, nakakasuka. Mga 2-3 beses. Mismo yung mga gano'n. Rosa Gonzaga, salamat po sa palike natin dyan Hala, nag-freeze. Ano nangyari? Ano nangyari kay Pina-stop ni Kibuloy yun. Sabi ni Kibuloy, sobra na kayo dyan. Mga chismoso kayo. Pa-stop muna natin yan. Nasasaktan ako sa mga pinagsasabi nyo sa kaibigan ko. Kung sana pinadalhan nyo lang ako ng aircon dito sa kulungan, di ko yan ipa-stop. Hindi nyo ako binigyan ng aircon Stop muna kayo dyan. Oo. Kami lang nangyari ang sarap pa naman ng kwentuhan. Kaya nga, nag-freeze siya, pakitawagan ulit. Secretary Llamas, patingin nga ulit. Sek, ano sayang naman. Sek, Sayang talaga Sino yung sisihin natin ito?
Si Kibulok ba? Kasi magbayad. Ayan. Oh. Dapat 8 naman yung grade mo. Diba? Kung parang nakakahiya na sobra yung banat mo, tapos hindi ka naman ganun kagaling. Oh. Halimbawa, Pero nga sobra yung banat niya. Natutulog naman sa kangkungan. Wala namang ginagawa. Okay sana na sobra-sobra yung banat mo. Pero, nagtatrabaho ka rin. May ginagawa ka. Ay, kaso wala. ito lumalabas ngayon na corruption sa DepEd. Yung 90,000 na deficit sa mga schoolhouses. Nung ikaw ay nag-resign, 160,000 na. Ibig sabihin, hindi ka naman ganun kagaling. No? Okay lang naman. Grabe, tinras to. Tinras to. Si Sarah. Miko Aguilar, shoutout Mabanatan mo yung presidente. Pero sana, siguraduhin mo na mas magaling ka. Sabi niya, hindi raw marunong maging presidente si BBM. Yun ang statement. Hindi marunong. So, ang gagawin siguro ni Sarah, hindi ka marunong maging presidente. Umalis ka na lang dyan. Ako na yung maging presidente kasi magaling ako humigop ng budget. Magaling akong matulog sa kangkungan. Magaling akong mag-travel. Minsan nga, punta pa akong German mag-nood lang ng concert Dapat ganun maging presidente. 'Di ba? Kasi kung ang gagawin mo sa pagiging presidente mo, pupunta ka lang sa mga farmers, tutulungan mo sila, sa mga mangingisda, tutulungan mo sila. Wala, hindi yan ganun yung pagiging magaling. Dapat maging tamad ka. Baka yun yung tingin ni Sara Duterte sa pagiging magaling, maging tamad. Walang gagawin, matulog sa kangkungan. Naintindihan ko na. No, hindi marunong maging presidente. Alain Olacia, shoutout Bigat yun, Correct. Oo, pero sana naman magaling ka na maging vice president. Halimbawa, sa budget hearing, sana maipaliwanag mo naman paano mo ginastos. Paano nga magpapaliwanag po? May nakalagay na dito sa tenga niya? Earphone? May nagdidikta sa kanya? Sabi ko nga sa inyo, may nagsusulsul dyan Habang nandiyon siya sa Congress, may nakalagay na earphone dito. Nakita nung ginanon yung buhok anong tawag doon? Sinong may hearing dyan tapos may nakalagay sa'yo na kalukuhan yan. Yung budget mo. Imbis na papapalitan mo yung presiding officer. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n sa budget hearing na ikaw ay resource person, pinapatanggal mo yung presiding officer. So, maraming mga president setting. Ito si Vice President Sara Duterte. Pero ang pinakamatindi rito, yung kanyang Halloween message, no, na huhukayin ang ama. Lapit na parang maging November, at itatapon sa West Philippine Sea. At may mga usapin pa na mga pupugutan ng ulo. Ay, grabe. Pinapakita mo talaga, Sara, na mamamatay tao kayo. So dahil ganun kayo magsalita, kakatakutan na kayo? No? Ikaw ba, Doris? Ano ba ang iyong magiging costume sa Halloween? Ay, shoutout Philby Antonio, shoutout. Ako yung tatanungin, ano magiging costume ko sa Halloween? Idol ko ito si Sara Yung muka niya, ilagay ko dito sa muka ko. Tapos, lagyan ko ng sungay. Oo. Yung idol ko yan. Abangan nyo na lang. Yung picture ni Sara, ilagay ko dito sa mukha ko. Idol ko yan Abangan nyo sa Halloween Pugot, ulo, pugot. Magla-live ako dito, mukha niya yung nakalagay dito sa mukha. Abangan nyo. Habang nagla-live ako, mukha niya yung nandito. Tapos may sungay. Idol ko kasi yan Idol nga rin yan ni Ed Caluwag KO! Pero titingnan ko kung may third eye. Sasamahan ko po siya sa paghuhukay. Eleanor Sumar, shoutout ikaw naman. Ba't mo sasamahan sa paghuhukay?
Nakakatakot yun. Diba? Madadala ako ng ganyan. Kong. Kong. Parang sa Shoemart ngayon, may bagong costume yung Beast Mode. Ganun ba? Tapos may nagsabi dito, oh. Ano ba yun? Tapos may buntot, sir. Di, wag na. May buntot na ako eh. Hindi ko na kailangan ng buntot. May buntot na ako. May maskara at saka may damit. Vice President Maka-Shoemart naman. Ang tanda, partner. Ay, Shoemart. SM. O mga bata. Ano kaya ang feeling ni Sarah? Pinagtatawanan siya dito. Mga bata, ano yun? Bago naman tayo, so 80s Oh, eh. guys. 80s. Sek, isa na lang. Saan patutungo ito? Kasi malala na ngayon, partner. Sobrang May lala. ilalala pa ba Oo. ito in the future? Meron pa. Mag-i-election eh. Marami pang ilalala yan. Abangan nyo. Tingin ko, nasagad na ito eh. No? At sa kasaysayan ng ating politika, ngayon lang ako nakakita ng ganitong... Ito kasi, magpaparinigan na yan. Pero ang PBBM natin, hindi naman nagpaparinig eh. Pero yung inggit, nagpaparinig. Hanggang hindi lang pagpaparinig yung gagawin yan. Baka mamaya, manakit pa yan. Ay, ibang usapan na yun. Diba? klaseng atake eh. Pero dapat, kahit papano, sumagot naman yung presidente. Dahil ang binabastos, ang binabarubal, ay yung kanyang ama na. Tama. Kaya dapat hindi pwede yung no comment ng Malacanang. Kailangan may sagot din siya. Hindi lang dahil siya ay isang presidente, no, na magmumukha siyang mahina, kung hindi siya ay isang anak. Kasi ang nakikita ko dito, may punto naman, tama naman. Dapat sumagot kasi tatay na eh. Na mayapa, binababoy, winawalang hiya. So dapat talaga magbigay din ng komento ang ating Pangulo. Okay? Bigay ng komento at syempre, siguro, ang sabi nga, may kasabihan nga tayo, sino man yung nanghihila sa'yo pababa, siya rin yung babagsak. Ikaw na nahimik, lalo kang aangat. Pero, tandaan nyo po, huwag nyong sasagarin ang taong tahimik. Wag. Doon pa nga lang kay Kibuloy, hindi nyo alam kung ano yung plano ng Pangulo. Kasi sinasabi nyo, weak leader, pinakitaan kayo ng puwersa ngayon. Diba? May ano kasi yan eh. May oras para sa lahat. Diba? May oras para sa lahat. Pero delikado ang taong tahimik. Pag sinagad nyo yan. Mapupuno din yan. Diba? At ang taong mabunganga, parang lata yan, maingay, walang laman. Hanggang bunganga lang sila. Diba? Wag niyong subukan yung mga Marcos. Mga Duterte, wag niyong subukan. Maawa kayo sa sarili niyo. Kasi every time na may pagpaparinig, may pagbabanta kayo sa pamilya ng mga Marcos, kayo ang mababalikan. Hindi naman agad ngayon eh. O kay Kibuloy. O anong sabi ni Kibuloy? Di ako papahuli ng buhay. Tapos sabi ng mga miyembro niya, magdadanak yung dugo pag hinuli ninyo si pastor nilang manyak. Ano? May dumanak bang dugo? Sinubukan niyo yung Pangulo eh. Sinagad niyo yung Pangulo. Ayan yung nangyari sa inyo. Ganon din. Itong mga Duterte, relax lang po kayo. Relax lang kayo. Naku po. May mas matindi pa dito. Sigurado yan. KO! Kailangan sumagot din siya. Si presidential sister tsaka si former Senate President Manny Villar, parang nilaglag ni Vice President eh. Nung kinuwento niya na sinabi niya ito kay Amy, tapos si Amy walang sinabi, wala siyang sagot, parang nilaglag siya eh, nung kanyang BFF. Tapos si Manny Villar, nag-advise pala sa kanya na siya ay tutugisin kahit siya pumunta. Eh yung anak ni Manny Villar, nasa administration slate. So kakaunti na lang ang kaibigan ni Vice President, nilaglag pa niya. Kaya doon ako nagulat din eh. Ba't nilalaglag niya yung kanyang mga kaibigan? Opo. No, dito. Pero inuulit ko, dapat sumagot man lang ang presidente dahil ama na niya ang binabastos. Tama. Alright. Diba? Sek, bago ko makalimutan. Naman siyang hindi... Pero mas matindi si Amy. Kahit binabastos niya yung ama, wala siyang paki. Diba? Opo.
Yun pong kay dating VP Leni Robredo, mayroon pong namumuo na pilgrimage to Naga. Ang last partner na nag-pilgrimage doon, si Marcoleta. Akalain mo yon? Ay, sorry ang aking puso. Ano sa palagay mo? Anong tingin mo? Anong take mo doon sa mga nag-pilgrimage kay Leni Robredo? Siyempre, ikaw, Doris, kung dadalawin ka sa bahay GB Sharota. mo, no? Kahit ang mga kalaban mo, siyempre ikaw ay hospitable naman. Tatanggapin mo naman sila, di ba? Di totoo naman yan. Kahit kalaban mo pa, basta pumunta naman sa'yo, welcome ka, di ba? Pero sa mga sumusuporta, yung mga dilawan, pinklawan, ingat-ingat po kayo. Kayo ang target ng mga Duterte na makuha ang inyong mga loob. Kasi malapit na ngayong eleksyon eh. Gagamitin kayo. Tapos na po kasing gamitin ng mahal na Pangulo eh. Tapos na. Dilawan naman po ang mga target. Huwag kayong padadala dun. Nako, pag sila naman yung nanalo, sasabihin na naman sa inyo, ay, ginamit kami ng mga dilawan. Ginamit kami niyan. Never again, dilawan. Ganyan yung sasabihin sa inyo. Matutuwa ba kayo niyan? Matutuwa ba kayo? KO! So, tingin ko, wala naman masyadong politika yan. Mas hindi lang niya kayang itaboy yung mga dadalaw sa kanya. Kung ako yan, pwede ko itaboy. Pero yung iba kasi, hindi ganun yung karakter eh. Sabi niya, maraming bangag galit kay Tatay Digong. Johnny, pipin ko Johnny, Jerna, hindi kami takot sa tatay mo. Actually, naawa pa nga kami dyan eh, kasi isang uod na lang yung pipirma eh. Oo, naawa kami sa tatay mo. Diba? Tatay mong nag-traitor sa bansa, nakakaawa. Amay TV, shoutout Bakit? Bakit kami maawa? Tingnan mo, hindi na kaya maglakad Advice nga namin, magpagaling siya, uminom siya ng gamot, mga vitamins, kumain siya ng tama, magpintanil siya, para lumakas siya. Kasi pagdating ng ICC or huhulihin na siya, makikita namin siya sa kulungan na masaya siya doon, di ba? Ganun lang. Mahal namin yung tatay mo. Ayaw namin yan. Ayaw namin magkasakit yan. Ganun namin kamahal yan. Diba? Ba't hindi sang-ayon tong ano ko dito? Bakit mo ako binubu? Diba? Opo. Ako, pwede kong asarhan yung pintuan, tapos magtatago ako sa puno ng nyug, no? Bahala na kayo. Pero Kala ko sa farm. si Leni Robredo, hindi ganung klase. So, kanya-kanyang tao yan eh. Pero hindi ko yan lalagyan ng political objective. Tingin ko walang ganon. Alright. Okay, Mas sige. kanya hospitality. Okay, thank you, Sek. Maraming salamat po sa salamat oras po. ninyo. So, yun lang po yung video na binigyan natin ng reaksyon. At yun na nga, kung papakinggan natin yung kanilang mga sinabi dito, di talaga namang parang sumama yung loob nila. No? Dito sa mga binitawang salita ni Sara Duterte. Sabi ni Johnny, at least maraming nagawa. Tahimik marami talagang nagawa. Maraming nagawa. Ito yung nagawa, papakita ko sa iyo Ito yung nagawa niya. Para alam mo yung nagawa ng tatay mo. Papakita ko sa iyo yung nagawa Ito. Ninja Cups. Pagbuhay, kalahating milyon lang po. Patay. Pagbuhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 milyon. Narinig nyo na. Yun yung nagawa. Binayaran nila yung mga pulis. Binayaran di umano nila yung mga pulis ayon sa sinabi ni Bongo sa video na to. Yan yung nagawa nila. Ang sabi ni Digong? The order is dead or alive. Yan yung order. Diba? Yan yung nagawa ni Digong. At ano pang nagawa ni Digong? Ang traitor rin ng ating bansa. Diba? Yan yung nagawa ni Digong, Johnny, Jerna. Diba? Yun. Ano pa? Marami pa Di ko na kayang isa-isahin patapos na tayo. At abangan nyo na lang sa next video natin
Halongkatin ko pa yung ibang video. Marami pa to eh. Halongkatin ko pa po. O ano na? Junior na. Yan ba yung nagawa? Ano ba yan? Makakain ba yung mga pinaggagawa nila? Makakatulong ba yan sa Pilipino? Ano na? Makakatulong ba yan? May pugo pa, tama. Oh. Dami. Meron pang pinagawa ng tatay mo. Saan ba lugar yun? Nakalimutan ko na. Pinagawa na tulay ng tatay mo. Oh. Wait lang, may najakitan tayong tanga. May jakitan tayong tanga. May pinagawa pa yung tatay mo. 600 million yung halaga. Napakaganda ng tulay. 'Di ba? Okay na po, inalisan ko na po yan ng pante. Magkantutan na sila ng pamilya niya. Nagpagawa ng tulay, 600 million, napakaganda. 'Di ba? Pero kung dadaanan ng sasakyan, di na pumadaanan ngayon kasi umuuga-uga. Parang may nagkakantutan doon. Hindi na nakakadaan yung sasakyan. Ano lang po pwedeng dumaan? Bike lang po. Pagawa kang tulay, 600 million, tapos bike lang yung pwedeng dumaan. Sus, Mariusit. Leonora Gabriel Alcantara, shoutout po Bike lang yung putang inang pwedeng dumaan. Papagawa ka ng tulay, 600 million. Tapos, anong dadaan? Bike. Ay, nako. So, yun lang mga pre, no? Salamat sa sumama sa ating live ngayon. Sa mga hindi pa nakapag-like dyan, mag-like na po kayo.